Mahalaga na huwag nating husgahan yung kanilang mga puso dahil hindi natin alam ang tunay nilang pinagdadaanan. Ayan, may panibago na naman tayong tanong ngayong araw na to. Yung kapayapaan sa utak natin, okay? Siyempre, di ba parang gusto kong mapalapit sa Lord para magkaroon ng peace. Pero bakit hindi ako magkaroon ng peace of mind? Tumatawag naman ako sa Diyos. Bukod doon, kasama pa yung mga iniisip mo na siyempre may mga tao na Christian, okay, akala mo walang mga problema, pero may problema naman pala. Diba? Parang ipokrito yung mga Kristiyano, diba? Isa yun sa mga bagay na nasa isip ko, parang tatanggapin ko ba yung si Lord? Magki-Christian pa ba ako? Kung yun yung nakikita ko, diba? Kala mo yung mga Kristiyano hindi gusto yumaman pero nananalangin naman na yumaman, diba? Yun yung mga tanong na sumasagi minsan sa isip ng isang tao na, alam mo yun, walang kapayapaan sa isip. Katulad ko rin, actually. Parang naisip ko din, nagpe-pray din naman ako na yumaman. Diba? Napaka-ipokrito ko naman kapag hindi ako nag-pray na gusto ko rin naman yumaman. Parang perfecto ako dahil parang wala akong problema. Pero actually, discuss natin tong bagay na to, ha? So, let's talk about peace of mind, hypocrisy, and marami pang iba na napapalibot-libot dun sa tanong na yun. Natanong ko rin naman. Okay? So, naintindihan ko ang nararamdaman mo. Of course, if you have this question, mahirap talaga kapag pakiramdam natin na wala na tayong kapayapaan sa kabila ng ating mga pagsubok. Minsan, dumadagdag pa yung makakasalamuha tayo ng mga tao na parang nagpapanggap. Ayan mong ibahagi ko sa yung mga paraang puno ng pagmamahal at pag-asa. Hopefully. Okay? Kasi galing to sa Bible at maging inspirasyon to para sa iyo. Okay? So let's go and seek the true peace midst of this, of trials and all of these thoughts with the acronym PEACE. P-E-A-C-E. So let's start with letter P, presence of God. Ang tunay na kapayapaan ay hindi mula sa kawalan ng problema, kundi mula sa presensya ng Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok. Sabi sa Philippians 4:7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Kapag kasama natin ang Diyos, kahit anong bagyo pa ang dumaan, tayo ay may kapayapaan dahil alam nating hindi niya tayo pababayaan. Letter E, embrace authenticity. Huwag tayong magpanggap na wala tayong problema. Okay? Bilang Kristiyano, okay, huwag tayong magpapanggap na okay lang tayo. Hindi tayo okay. Araw-araw hindi tayo okay. Walang ganun. Okay? Ang pagiging tapat sa ating nararamdaman at sitwasyon ay mahalaga. Sabi nga sa James 5:16, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Ang pagiging bukas at tapat sa ating mga kapatid sa pananampalataya ay nagbibigay actually ng daan upang tayo ay magpalakasan at magtulungan. Letter A, anchor in God's promises. Ang pangako ng Diyos ang ating matibay na sandigan. Sabi nga sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ang lahat ng ating pinagdadaanan ay may layunin at ginagamit ng Diyos para sa ating kabutihan. Kapag alam natin to, sigurado ako, okay, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Letter C, communicate with God. Ang patuloy na pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay nagbibigay ng kapayapaan. Sabi nga sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at problema. Siya ay handang makinig at tumulong sa atin. Letter E, expect God's timing. Magtiwala tayo na may tamang oras ang Diyos. Sabi nga sa Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. Ang ating mga pangarap at hangarin ay maaaring matupad sa tamang panahon ng Diyos. Maghintay lang tayo at manampalataya at magkaroon ng pag-asa. Pag-usapan naman natin yung hypocrisy. Okay, syempre, ang daming ganyan. Tungkol naman sa mga taong tila ipokrito, mahalaga na huwag nating husgahan yung kanilang mga puso dahil hindi natin alam ang tunay nilang pinagdadaanan. Sabi nga sa Matthew 7:1-2, do not judge or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Ang mahalaga, tayo mismo ay maging tapat at tunay sa ating relasyon sa Diyos. Okay, so let me give you practical steps to experience peace. So, number 1, find a supportive community. Hanap tayo ng mga kapwa natin mananampalataya na tunay at totoo. Ang isang supportive community ay makakatulong sa atin para magpalakasan at magtulungan. Number 2, deepen your relationship with God.
maglaan tayo ng oras upang palalimin ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng regular na prayer, devotion, at pakikinig sa Word ng Lord. Sa ganitong paraan, mas mararanasan natin ang peace ng Lord. Number 3, trust in God's plan. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos para sa ating buhay. Ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan ay bahagi ng kanyang mas mataas na plano. Sabi nga ng Lord sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." Conclusion. Mga kapatid, ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa presensya ng Lord. Hindi ito nangangahulugan na mawawala ang lahat ng ating problema, kundi na may kasama tayo na nagbibigay ng lakas at kapayapaan sa gitna ng mga ito. Magtiwala tayo sa Kanya, maging tapat sa ating mga nararamdaman at patuloy na maghanap ng Kanyang kalooban. Naway magbigay ito ng kaliwanagan at kapayapaan sa iyong puso. Patuloy tayong magtiwala sa Diyos dahil Siya ay tapat at hindi niya tayo pababayaan.